Hello guys, tingnan nyo po yung aking tanim na kalamansi oh. Marami siyang bulaklak. Yun. Yan. Ito yung aking mga markot, hindi ko pa nakitas. Tapos ito po yung kanyang mga sanga ay akin lang pong tinusok. Yan. Ito na din po yung aking minarkot na kalamansi. Yan. Marami na rin siya. Yun. Yan. Ito isa yung kalamansi kong na minarkot. May mga bunga na rin siya. Yan. Ito mga friends. Ito yung aking mga taniman dito po sa aking bubong ng aking bahay. Yan. Yun. Ito na po siya. Yan. Ito po yung aking fine tree. Rubber flan. Yan. Nakadalawa na rin po yung markot nito. Yan. Ito din po yung aking mga tanim na lagundi. Herbal po siya para sa mga ubo. At ito din po yung aking mga tanim na dwarf na pipino. Bunga na rin siya oh. Dami ang bunga oh. Yan. At ito naman po yung aking red farm. Halo na rin siya, may mga ginseng at lemongrass o tanglad. Yan. Ito naman din po yung aking tanim na kamyas. 7 years old na ito, hindi pa siya nabubunga. Okay lang. At ito din po yung aking mga orchids. Nasa puno po ng fine tree. Ayan tree. Isang bulaklak. Yan, ito na rin po yung aking tanim na langkawas. Yan na po mga kaibigan. Kailangan po natin kahit dito sa Metro Maynila ay kailangan may mga tanim ka, gulay man or herbal, kasi hindi oras ng panahon na makabili ka. Kahit gulay dito sa Metro Maynila napakamahal. Ito po yung aking malaking puno na malunggay. Yan. Ito po yung aking pinapakain sa aking nanay na umiidad na po siya ngayon ng 95 years old. Araw-araw po yun ang aking pinapaulam sa kanya. Sinasabawan ko po lang ng alugbati, malunggay. At yun lang po. Awa naman ng Diyos. Wala naman po siyang maintenance na gamot. At wala man po siyang naramdaman. At minsan magsiservice din po ako ng aking pagmamassage o paghihilot. At yan, ito na po oh. Wala din po ito ng abono. Ano lang siya, simpleng tanim. Yan, marami siyang bulaklak. Walang humpay po yung aking kalamansi sa pagbunga. Kasi ang style ko po ito, pag wala siyang bulaklak eh, hindi ko muna siyang didiligan para matuyo yung kanyang puno. Yun. Doon ko na makikita na magsisimula na rin siyang mamulaklak. Ayun ang aking po ang mga plantation si babaw ng ginseng. Medyo sira na po yung bubong ko. Ayan, ito naman po aking aayusin. Yan. Ito din po yung aking tanim na
Flandera. Hindi ko alam kung ang pangalan nito. Yan. Ayan, ulang badyang. Ayan. May mga gulay na gabi. Yun. Dito lang, may kamuting kahoy. Yan. Ito, malabong na rin itong aking halaman ito. Yan. Yun. San Francisco. Yan. Pinya. Snake plant. Ayan. At ito, kamuting kahoy. Kakapuputol ko lang po ng kanyang mga sanga nito para lumago na rin siya. Ayan po yung aking luya. Marami po siyang laman yan. Hindi ko na rin kinukuha ang kanyang laman. Oo. Punong-puno na yan ang ano. Yan po mga friends. Oh. Yan. Yan. Alam nyo, tiyaga lang pagtatanim para mayroon kang mapipitas. Oh. Aking pinya. Yan po, oh, mga puno na malunggay ko po. May mga orchids din po yan. Oh. Yan. Ayun. Ito, yung aking tanim na luya. Oh. Itong kamuting kahoy. O kamuting baging. Ayan. Ito lang din po aking ginagawa kung araw pag wala akong service sa massage. Focus lang din po ako sa pagtatanim or pag-aasikaso ng aking mga halaman. Gulay man yan o halaman. Basta may libangan ka araw-araw. Yan po, sa taas ko yun ang pinakamarami kong ginseng. Yun. O malaki na rin yung puno ng aking duhat o tawag ito. Suha. Yan. Wala pa siyang bunga. Yan. Alam nyo friends, sa panahon ngayon, kailangan talagang may mga tanim ka sa iyong kapaligiran ng iyong tahanan. Sa bubong man yan, o sa paligid. Kasi, tulad na yan, hindi natin akalain na magkaroon ka ng simpleng sakit tulad ng ubo. Ay meron ko pang may mapipitas ka na para matugunan o ma-first aid or mawala ang iyong karamdaman. Tulad nitong ating tanim na oregano. Ayan po. Kaya naubos na rin kakahingi. Maraming humihingi. Yan po. Pero madali lang po din ito lumago. Yan. Tapos may lagundi. Yan. Ito po yung mga lagundi ko po, no. Yan. Ihalo nyo lang po ito yung dahon at saka sanga ng oregano at ilaga. One time lang po. Pag inom mo ng isang baso lang na mainit na nilaga na lagundi at oregano, yung ubo 100% mawawala na kaagad. Ito po yung aking kalkotse. Ayan. Mabango ito kapag namula kulay violet ang kulay nito. Yan. Yun. Ito magtatanim na rin ako uli ng alugbati. Ito malago na rin yung aking alugbati. Nakapitas ko na lang kahapon ito para madami. Yan. Ito po yung aking reed farm. 1 week kulang 1 week pa lang po ito mga kaibigan, no. Tingnan mo. Yun itong saging. Ito po ang saging na mga friends, ang saging pala kapag yung itinanim sa sako lang siya ay hindi siya mamunga or hindi siya masyadong lalaki at lalago. At hindi rin siya magkaroon ng bunga kasi yung puno ay hindi siya nag-expand o lumalawak yung kanyang mga ugat sa puno. Iba talaga kapag naitanim mo siya sa lupa at doon siya magkaroon ng bunga. Kasi may limitation lang kasi ang kanyang ugat dahil sa sako lang. Ito po ang purpose nito, pagtatanim ng mga ganitong saging o kasi herbal din po ito, yung mga dahon nito at saka itong mga dahon niya, marami po kasing benefits ito sa ating kalusugan. Tulad nitong kamyas, mga dahon ito para sa mga binat. Oo. Malunggay, ipil-ipil. Mayroon din po ako ipil-ipil.
Mayroon din po akong tuba-tuba. Yun. Kapag ay masama ang iyong karamdaman sa loob ng iyong katawan, pasma po, ilaga nyo lang po yung tung dahon. Talagang napakabisa. Bilang inyong therapist, nag-research din po tayo sa mga herbal na mainam sa ating kalusugan na walang side effect kapag yan po ang inyong tinetik sa inyong sarili kung kayo po may karamdaman. Yan po yung ating mga lagundi. Yan. Ang taas na ng puno ng Indian tree ko. Yan. O ito yung dahon ng ginseng. Gawin mo din tsa ito, ilaga.